Mga kabamot ka Sir Nation, sa ating New Year Around the World special ngayong araw na ito, alamin natin kung paano nga ba ipinagdiriwang o sinasalubong ng mga local sa Qatar ito nga bagong taon. Narito ang inihadang special report ni Bombo Grant Hilario. Payak, simple at may lubos na kagalakan mula sa puso. Makikita at mararamdaman ang ganitong kaganapan taon-taon sa bansang Qatar sa pagsalubong ng mga tao sa bagong yugto ng panahon. Ang pagdiriwang ng mga mamamayan sa panibagong taon ay tiyak na kamangha-mangha dahil sa maayos at organisado nilang pagsasagawa ng mga pagtitipon sa mga selebrasyong inihahanda nila. Ayon sa ibinahagi ng ating Bombo International News Correspondent sa bansang Qatar na si Florel Rafanan, isang magandang halimbawa nito ay ang masayang paghihintay ng karamihan sa inaabangan nilang countdown lalo na sa mga piling lugar katulad ng syudad ng Lusail. Aniya, ang naturang lungsod ay ang madalas na pinupuntahan ng publiko at ito ay sinasamahan pa ng mga nakakaingganyong disenyo na makikita sa mga nagtataasang gusali. Kasabay na rin ang maliliwanag at nakakaaliw na mga fireworks. Pag big celebration yan, sila pag countdown, kumbaga sa malls, sa mga dito kasi walang meron silang kagaya dito sa Lusail. Lusail ang pinaka dito yung focal points na tourist area nila dito na Lusail. Dito isang location lang sila countdown. Kumbaga kung sa Lusail, doon sila sa Lusail mag-countdown ng New Year kasi nandoon yung mga high-rise building dito na may decor na mga for New Year. Ganun lang. Sa kabilang banda, ang bansang Qatar ay binubuo karamihan ng mga Muslim. Sila ay isang Muslim country sapagkat 65.5% ng mga mamamayan ay may relihiyon na Islam. Dahil dito, ang unang araw ng bagong taon ay hindi nila idinedeklara bilang isang public holiday. Ang mga lokal, lalo na ang mga nagtatrabaho roon, ay tuloy-tuloy sa kanilang pagpasok sapagkat ang January 1 sa kanila ay itinuturing na regular working day. Ito ay nakakaapekto hindi lamang sa mga lokal, ngunit maging ang 7 taon na ang overseas Filipino worker sa Qatar na si Florel Rafanan. Kasama siya sa matyagang nagtatrabaho sa kada unang araw ng bagong taon. Aniya na isasagawa lamang nila ng husto ang salubong kapag nataon na day off nila sa mismong araw ng nakagawiang selebrasyon. Pag na-timing na walang pasok, yung kung sino yung nasa mga housemate na nasa available yun yung nagtitipon-tipon. Dagdag pa niya, minsan ay hindi na nila inaantay pa ang mismong pagpatak ng alas 12 sa orasan dahil kailangan pa nilang matulog ng maaga sa kanilang pagpasok sa trabaho kinabukasan. Hindi na hihintayin yung 12 o'clock. Hindi talaga. Pera lang kung talagang libre siya ng mga araw na yan na matiming na day off siguro niya tapos makaka-celebrate siya sa New Year, swerte siya. Samantala, kahit pa na 7 taon na siyang nagtatrabaho bilang OFW sa bansang Qatar, sariwa pa rin sa kanya ang mga masasayang alaala ng salubong sa Pilipinas. Inamin niya na ibang-iba pa rin talaga ang selebrasyon ng bagong taon lalo na ng mga Pilipino sa ating bansa. Parang iba ang feelings pag nasa Philippines ka talaga kung mag-New Year. Pero okay naman dito kung matiming nga lang na timing na wala kang pasok hanggang kinabukasan, day off mo pa rin, makaka-celebrate ka sa labas ng New Year, ma-welcome mo yung New Year, bonggang-bongga, ganon. Hindi man ganong kagarbo o kaingay ang selebrasyon ng mga Qataris sa pagsalubong ng bagong taon, tiyak naman sa kanila ang kahalagahan ng kultura, tradisyon at aral na kanilang pinanghuhugutan ngayong magpapalit na naman ang numero sa kalendaryo. Mga kabombo at mga Star Nation, ito po si Bombo Grant Hilario na bumabati ng isang manigong bagong taon sa pagpasok ng 2025.